Ayan, nagbabalik po ang inyong Unbearable channel. Papa Amber Nabos pa rin po ngayong January 2025 episode pa rin po natin. Talagang pinupuno namin, sinasagad natin. Kasi isa pa rin sa pinag-usapan na bumulaga talaga nitong 2025 ay yung naging demandahan between Bossing Vic Soto at saka si Direk Daryl Yap. Ay, parang hirap na hirap akong tawagin Direk Daryl Yap, yan si Daryl Yap. But anyway, ang latest nga dyan, di ba, nagsimula lang yan doon sa teaser na kumalat sa social media, sa TikTok, talaga namang sumabog talaga na, kasi talagang may direktang pagbanggit ng pangalan ni Bossing Vic Soto doon sa teaser na para sa pelikulang ang title ay yung title, di ba? Ayokong banggitin. But anyway, since binavlog naman natin to, maraming mga reaksyon, lalo pat isang batikang actress na si Gina Alahar ang nag-mention noon dahil ang ginagampanan niyang role doon is role di umano ni Charito Solis, yung yumaong Tita Chato, na isa rin sa mga unang-unang na interview ko nung araw. This was in 1987. Di ba? Kasi bago siya tama. And anong tawag dito? Nagkaroon ng kontrobersiya, iskandalo kasi nga ang daming nagsanga-sanga mga kwento na ganito, ganyan-ganyan, tapos binabanggit ni Daryl na ang source niya ay yung nanay at kapatid, bla 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 bla, plus yung daw mga naitala or yung mga na-recorded na lumabas sa mga dyaryo, pati na yung mga court records na dismiss yung kaso na yan. Okay, kaklaruhin natin ayon sa research natin na talagang kumbaga 40 years ago hindi na talaga pinag-uusapan niya to. Hindi naman sumulong, hindi naman nag-prosper kumbaga. And this time ginawa nga ito ng pelikula, naging controversial dahil nga sa may direct reference sa kay Bossing Vic Soto na nung una hindi pinapansin, but eventually dahil siguro sa mga sinasabing nababash yung kanyang mga anak o yung kanyang yung kanyang anak na nag-aaral plus yung mga ibang members ng family, once and for all klinaro ito ni Bossing Vic at nag-file na nga siya ng cyber libel case laban dito na tinatawag ng mga bashers niya na gasolito ba dahil sa sobrang liit daw para ang laman ng utak ay something. Ako wala akong personal na galit, kaya lang hindi talaga ako bumibilib sa tao na ito kasi ang hilig lagi na sumakay doon sa kontrobersiya ng mga proyektong ginagawa niya na parang ginagawa niya yung medium ng movie as an escape or medium para pag-usapan lang siya, hindi dahil may gusto siyang i-present na magandang istorya, na nilalahukan ng mga technical elements ng pelikula na alam mo yung magandang music and everything, mahuhusay na pag-arte, kundi lagi nakabase sa kontrobersiya na may kinalaman sa mga recorded and historical data na nandiyan dyan sa ating kasaysayan, kagaya ng mga ginawa niyang Malacanang series na sobrang controversial. And this time, itong ang Pepsi Paloma case na talaga namang ang dami-dami mga urban legend. Again, mga luma pang kwento na ako, since inabutan ko yung panahon na yan, ang pinaka natatandaan ko talaga dyan is yung dating, habang si Dondoni pa rin ganyan, naiinig ako, habang itong si dating manager ni Pepsi Paloma ay si Ray De La Cruz na talaga namang kilala sa industriya na talagang pa-controversial. Kasi if my memory serves me right, nung mga panahon na lagi akong nasa El Nino apartheid dahil may mga negosasyon kami noon nung yumaong Nap Gutierrez at nina Ate Lourdes dito kay Rading Carlos, na si Rading Carlos siya yung katapat na manager o talent manager din. Nagmamanage din si Rading Carlos ng mga artista, pero sila yung magkaaway, sila yung pinagtatapat dahil pareho nga silang mga palaban and everything. Ang dami rin mga kwentong naglalabasan that time. Tapos nakonfirma talaga na yung sinasabing di umano'y aligasyon na pangre-rape is pakulo lang lahat ni Ray De La Cruz para nga pag-usapan ang isang underage nung araw na ang pangalan niya ay si Pepsi Paloma, na totoong pangalan is Delia Smith. So, ang daming lumabas, may maraming na-involved. Siyempre, that time, talaga namang sikat na sikat ang Itbulaga, ang trio ni na Tito Vic and Joey, may Richie Di Horsey pa sila nakasama noon, na
na kahit walang social media noong mga panahon na yun, talagang pinag-usapan din naman at talaga namang naging controversial talaga, malaking iskandalo sa showbiz. But then again, as I have said, hindi nag-prosper, hindi natuloy, walang ganyan dahil ang dami-dami mga kwento na lumalabas na dahil sa depresyon, dahil sa bagong boyfriend and everything, na hindi pa nila nahala pa. Itong boyfriend na to, bago pa magpakamatay itong si Pepsi, ito yung anak ni Laila D. Kalimutang pangalan, parang Rustan something. Na hindi ko alam kung buhay pa ba siya o nandiyan pa rin ba siya sa palipalibo. Rob Rodman. Rustan something ang pangalan na naging artista rin. Tapos, yun na nga, na pinagtataka ng lahat, lalo pat si Cherito Solis, ay naging malaking bahagi ng isang fantaseries or fantaserye na Okay Ka Fairy ko na gumanap siya. I'm sure nag-build ng magandang relationship with Bossing V. Kaya ang daming question, lalo pat itong si Daryl Yap, ay hindi pa siya pinapanganak ng time na yan, wala pa siyang kamuwang-muwang. Tapos kung magsalita, akala mo very authoritative, very credible, na kami nga, na inabutan namin yung mga panahon na yan, limitado rin yung aming kaalaman. Lalo pa sabi nga namin, may mga records naman na nagpapatunay na yan ay hindi naman talaga umusbong, o hindi naman talaga, yun na nga, hindi naman talaga napunta sa, na nagkaroon ng legal talaga battle kasi hanggang doon lang na-dismiss ang kaso. So, hindi natin alam kung anong pang ibang layunin nito ni Daryl para mag-ingay ng ganito para sa kanyang pelikula. Tapos ang gaganda, biro mo, mga award-winning actors ang nandiyan, from Mon Confiado, si Charmaine Buencamino, si Rosana Roses, yun na nga, si Gina Alahar. Tapos, since may politikang involved dahil malapit ang eleksyon, may mga nag-aakusa or may mga naniniwala na pakana ito ng mga di umano'y kalaban ni Vico Soto, na anak ni Vic Soto, na talaga namang minamahal dyan sa Pasig bilang mayor. And may mga nagsasabing prinudus na ganito, sinuportahan na ganito para lang mag-ingay nga daw. So, ang nakaka-intriga dito dahil may mga gag order ng pinalabas ang korte na hindi pwedeng pag-usapan, hindi pwedeng banggitin. Tapos, of late kasi may pinost na naman itong si Daryl na ngayon lang lumabas na picture na ang tingin naman namin ay kuha sa isang pelikula or still sa isang movie na yung umiiyak si Cherito Solis, bla 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 bla. Alam mo, hindi matatapos itong kontrobersiya na to kung itong si Daryl ay hindi talaga ina-acknowledge ang katotohanan na napaka-ano ba sa industriyang ito, napaka-maliit mo pa lang. Sabi nga ng ibang direktor, hindi ka na dapat pinapatulan pa. Pero kung walang sasaway sa'yo, kung walang susuway sa'yo, kung walang, alam mo, dadalhin yung usapin na ganyan sa legal na usapan at patibayan ng mga ebidensya, ay hindi ka talaga siguro titigil. Kasi ang history is history. Kung ano man yung naisulat dyan at kung may gusto ka mambaguhin dyan, gusto ka i-influensya sa mga tao, hindi mo yan magagawa dahil lang nagdidirect ka ng pelikula o naglalahad ka ng kwento ayon sa pagkakaintindi mo o ayon sa biases mo. Diba? So, sabi ko nga, hindi ko nga siya matawag na director kasi di naman ako naniniwala. Wala pa akong pelikula niya na napanood ko na masasabi kong director nga siya or manunulat man lang at the least. So, yun. Sa mga naniniwala sa kanya, lalo doon sa mga bagong tao ngayon, bagong henerasyon ng mga manonood, mas maging mapanuri po tayo, mas maging critical tayo sa pag-aanalisa ng mga ebidensya kasi nga lahat ngayon, because of the presence of AI na tinatawag at kung ano-ano mga fabrication ng mga dokumento at mga kung ano-ano pa, kailangan sinusuri ninyo ang legitimacy ng source ng pinanggagalingan niya. Kasi sabi nga natin, ang daming nasisira, ang daming nagiging danyos, ang daming naaapektuhan dahil lang sa andali-dali nating nauuto, napapaniwala at naniniwala tayo. Huwag ganon. Kaya dito sa Unbearable Channel, kami rin po ay nakikiisa sa isa pa ring magandang malayang pagpapahayag, though malaya at responsable. At syempre pa, may pinaguhugutan at may pinanggagalingan at pinagbabatayan o pinagbabasehan ng mga records,
history o kung ano man yung mga nandiyan na nakatala na kung pwede nating ayusin, ayusin natin. Sabi ko nga, hindi naman nang simula lang yan dahil sa issue ng Pepsi Paloma. Kahit nung panahon pa ni na Rizal, di ba, na inabutan natin na mga kwento kay Bonifacio, Aguinaldo, etc. Unti-unting inaano ng mga historians natin yan kasi nagkakaroon ng maraming debate. Pero dito sa larangan ng showbiz, kailangan may mga nag-aayos din. 'Di ba? May mga nagsasalansan din ng ito yung tama, ito yung tama, ito yung dapat, ito yung gawa-gawa, ito yung opinion. May mga ganun dapat na balansyado lang, 'di ba? Kami dito sa Unbearable Channel, Ambet Nabus po, nagpapasalamat at magpapasalamat.